po, dati po upo sila. Ay, siya nga yan. Kaya mabisa ang tayo na Huwag mo sana sama. Po yung iba siguro po ano. Nakapag-attendance na po ba tayong lahat? Okay, yung hindi pa po nakakapag-attendance, nandiyan po yung attendance kasi may mga parapol po tayo mamaya. Mag-attendance po kayo para masama po tayo sa raffle na po. Yung mga nasa likod po, pwede po dito sa harap para mas maganda po yung meeting po natin ngayon. Dito po tayo sa harap para magandang tingnan po. Okay, maraming salamat po. Muli po, good morning po sa ating lahat. Kami po ang Jardine Distribution. May nakakakilala na po ba sa Jardine? O yung mga produkto lamang po namin ang kilala nyo. Sa amin po ang Violet, Chicks, tsaka po Surekill. Ayan po. Meron din po kami pang construction supply. Ito po yung aming Solignum, Surekill sa may mga butas ng bubong. Tsaka po Thermitrek para po sa anay. Okay? Bago po tayo magsimula, tayo po ay tumayo para hingin po natin ang presensya po ng ating Panginoon. Let us put ourselves in the holy presence of God. Father in heaven, always merciful and giver of life, we humbly ask that you bless each one of us, from the speakers, program committees, guests, and participants. Guide us to make better decisions as we incorporate what we will learn throughout this activity. Thank you for the infinite blessings and countless opportunities. Lord, today as we start our activity, may we always be grateful to learn new things. Shed the light of your wisdom and bless each one, especially our speakers, as they will share their knowledge to us. Through your mercy and grace, may peace and utmost understanding shine and dwell unto us. Almighty God, accompany each one and help us concentrate for us to gain more knowledge as we listen attentively. This we ask in your name. Amen. Please stand po para sa ating national anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang makinig, Diyos na silanganan, parang ng puso, sa higit ko'y buhay. Lupang inilang, tulad na ng magiting, sa manlulupin, di ka masisingin, sa dagatang tutong sa sibay at sa langit o pagkaw, ay nilatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang patawag mo'y tagumpay na nag-iibig, pag ituloy na karalang kay nagpapay nag-iibig.
po. Bago po tayo magsimula, yung mga nasa likod po, pwede po dito sa harap para mas ano po dito. Malamig-lamig. Mainit po mamaya dyan. Okay. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang po magpasalamat. Siyempre, unang-una kay Pangulong Rolando Agapito sa kanya pong tulong para sa pagtitipon po natin na ito. Masaya po ako at nakapunta po kayo dito. Palakpakan naman po natin si Pangulo. Tsaka po kay Mrs. niya, si Ma'am Marita Agapito. Nagpapasalamat din po kay Ma'am. Maraming salamat po. Palakpakan naman din po natin. Wala po siya, may pinuntahan po yata. Ay mamaya, nandito na rin po siya. Okay, uli po maraming salamat po sa lahat po ng umattend. Alam naman po namin na busy po kayo ngayon sa inyong mga taniman, pero napakalakan niyo pa rin po ang aming paanyaya. Okay po, maraming salamat po sa ating lahat. Siyempre po, hindi naman po kami papayag na hindi niyo po kami makilala. Pinapakilala ko po ang aking kasamahan na si Alvin Igna. Naka-area po siya sa North Bulacan. Palakpakan naman po natin si Sir Alvin. At pinapakilala ko rin po ang aking isa pang kasamahan na naka-area sa Pampanga, sa Gawing Araya at Magalang, si Sir Jason Punanan. Palakpakan naman po natin. At syempre po ang aming area manager, ang area po niya is Bulacan, Pampanga at Bataan. Pinapakilala po si Sir Darwin Castro. Palakpakan naman po natin. Siyempre, hindi naman po ako papayag na hindi niyo po ako makilala. Ako po si Jim Samson. Ang area ko po is South Bulacan, tsaka po part ng Kalantipe. Kung meron po kayong mga katanungan din sa inyong mga bukid, pwede nyo rin po akong kontakin. Palakpakan naman po tayo dyan. Okay po. Mamaya ko na po ipapakilala ang isa naming kasama. Siya po yung ating guest speaker po mamaya. Okay. Pumunta naman po tayo sa ating safety po sa ating venue. Ipapaliwanag po nito ang aking kasama ni Sir Alvin Igna. Yun po, good morning po. Bago po tayo dumako po sa ating talakayan, siyempre po, pumunta po muna tayo sa ating safety is our priority. Ano po? Unang-una po, siyempre po, don't panic. Ano man po dumating sa ating emergency, siyempre po, wag po tayong magpapanik. Ano po? In case of fire daw po, ano po gagawin natin? Siyempre po, huwag po tayo magtutulungan, pumunta po tayo sa kalsada, sa maluwag po na hindi po tayo mababagsakan. Ano po? Kung ano man pong bagay na nasusunog. Ano po? In case naman daw po ng earthquake, siyempre po, mag-duck over and hold po tayo. At ganoon din po, lalabas po tayo sa ating mga kalsada po. Yung wala po tayong mababagsakan kung ano man pong mga kahoy o poste. Ano po? Ito po, punta na po tayo sa mga gabay at wastong paggamit po ng ating pamatay peste. Siyempre po, insecticide po, pang-insekto po. At ang molosicide po, pang-uhol po. At ang herbicide po, pang-damo. At siyempre po, fungicide po ang mga sakit po sa ating palayan. Ano po? Number 2 po, pagbili ng pamatay peste. Siyempre po, pag tayo po ay bibili po ng ating pamatay peste, siguraduhin lang po natin po yung pinipilang po natin na nakaregistrado po sa FDA. Siyempre po, huwag po tayong bibili yung mga sira-sira po ang label o mga tumatagas po ang ating mga lason. Ano po? Number 3 po, pagbiyahe po tala ng ating pamatay peste. Siyempre po, tayo po may mga asawa na po tayo o mga anak. Minsan po, nautusan po tayo ng ating mga anak o asawa na mamalengke. Huwag po nating ihalo po ang ating mga pinamiling lason po doon po sa ating mga pinamiling mga gulay po. Ano po? Kasi po, yung mga lason po natin, kung minsan po yung mga dam po natin ay sira-sira po, maaari po ito mag-link o hahawa po ito sa ating mga pinamili, baka po tayo ay malason. Ano po? Ito po number 4, bago gamitin ng ating pamatay peste. Siyempre po, pag po tayo ay nagbobomba o nag-spray ng ating palay, siguraduhin lang po natin na nababasa natin po yung ating mga i-apply ng mga lason po. Kung di lang po natin ito nakikita, tumawag lang po tayo ng ating mga anak para po ito ay makita po na ma-apply po natin ang mais po sa ating palayan. Ano po? Number 2, habang gumagamit ng pamatay peste, siyempre po ang mga guro o pulis ay may kanya-kanya informe. Ganito rin po tayong mga farmers. Siyempre po meron po tayong face shield, sombrero at long sleeve po. At saka po ang mahabang short po. Ano po? Kung mapapansin nyo lang po itong triangle na to, ang safety, environment, economy po. Makikita nyo po ito sa ating po mga lason.
Ito po, pag naubos na po itong ating mga lason po, pwede po natin itong luglugan 3 beses po at spray po sa ating halaman. May epekto pa po ito. Ano po? Kung mapapansin nyo lang po, ito pong mga 4 na hindi dapat pong ginagawa habang po tayo ay nag-spray. Siyempre po, ito pong una, huwag po tayo gumamit ng tumatagas po na sprayer. Kasi po, pag gumamit po tayo ng tumatagas na sprayer, nakakabala po sa atin ito. At isa pa po, pag natulungan po yung ating mga balat, siyempre po, yung iba po, masiselang po ang ating balat, maaari po tayo magkaroon ng allergy po, ano? Ito po yung pangalawa, huwag na po tayo yung kumakain o naninigarilyo habang nag-sprayer. Kasi po, pagka po may hangin ito, maaari po masubo po natin ang mga lason po, ano? Baka po tayo ay mapasama pa. Ito naman po, yung pangatlo po, pagkaraw po ba yung pinto natin ay barado, ano po gagawin natin? Itatapon na lang po ba natin? May yaman po, ano po? Siyempre po, wag po natin gawin po. Kung meron po tayong mga halaman na matitigas po, sundutin po lamang ito natin para matanggal po yung barado. Siyempre po, huwag po natin iipan. Kasi po, pag inipan po natin, maaari po itong bumalik, mapunta po sa ating uso, malasong pa po tayo. Ano po? Ito naman po yung huli natin. Siyempre po pag nag-spray tayo, pagka po pakanan po ang hangin, siyempre po pakanan lang po tayo. Pag pakaliwa po, pakaliwa lang po. Paano na po pagka paikot ang hangin? Ikot po ba tayo? Siyempre, hindi po ano. Antayin po natin gumalaw po ang hangin, tsaka lang po tayo mag-spray. Ito po yung pang-anim, pagkatapos po natin magbomba, siyempre po maghugas po tayo ng ating kamay. Siguraduhin pong mahugasan po natin to ng maayos. Siyempre po, pag nakapahinga na po tayo, pwede na po natin laban po yung ating mga ginamit po. Nang sa ganun po, hindi na po maihalo po sa mga pang-araw-araw po natin. Ano po? At kung nakapaglaban na po, pwede na po tayong maligo po. Ano? At ito po, ang huli, pag itatago po, siyempre po, pag magtatago po tayo ng mga laso po natin, siguraduhin po natin na ito po ay nakakandado o mataas, na hindi po naaabot ng ating mga apo, anak. Baka po kasi mapaglaruan, mainom po ito, disgrasya pa po, ano? Ayun po, may mga sumusunod po ba dito sa ating po mga gabay at wastong paggamit po ng ating pamatay peste? May mga sumusunod na po ba? Ay, susunod na po. Ayun po, yun lang po at balik ko na po kay Sir Jim. Okay, palakpan naman natin si Sir Arvin na. Nasusunod pa po ba yun? Mga gabay sa wastong paggamit ng pamatay peste. Mas maganda po na susunod para sa safety po natin yan. Okay po. Pumunta naman po tayo sa early bird special po natin. Ito po yung mga maagang dumating kanina. Alas 6 pa lang, andito na. Kukuha po kami sa attendance ng 10. Bibigyan po namin ng munting regalo. Punta po dito sa harap, tatawagin po namin. Siyempre po, una-una, si Pangulo, dahil taga dito. Sir Rolando Agapito. Pangulo, punta po dito sa harap. Pangalawa, si Sir Roberto Tobes. Pangatlo, si Ma'am Norma Pangan. Pangapat, si Ma'am Carmelita Campos. Panglima, si Sir Archie Campos. Panganim, si Ma'am Marita. Pangpito po si Sir Aaron. Pangwalo si Sir Arthur. Pangsyam, Sir James. Pangsampo, si Ma'am Marisa. Kanya po ba lahat? Punta po dito sa harap. Magpipicture lang po tayo. Suot nyo na po. Nakakapogi at nakakaganda po yan. Kulang pa po. Ilan na po ba? Sa 5. Bubunot na lang po ulit pag 11. Si Sir Berting Torres, Soylo Torres, Pile Bando, Pinky Bando, wala Pinky. Pinky Bando. Ay, wala po siya. Si Ma'am Erica.
Andiyan po ba yung tinawag? Ma'am, Isa pa po, sir. si Sir Rani, Baldo po to, Ramil. Ay, Sir Ramil. paano nga po muna? Ay, wala po. Pipicture ko lang po kayo. Pipicture ko lang po. Ben, meron pa. Mang nagpulong ka sa Ben. nabigyan din akong ganyan. Yung Isa pa. patatas. Nabigyan akong ganyan. Sir Lester. Yun na lang po, yun na yung natawag kanina yung tuwali. Ayun, yun na po. Punta po dito, yung natawag kanina. Ma'am, ito na po. Punta po dito, pipicturean lang po. Para may remembrance mo kami sa mga taga-Kalantipe. Okay, dito po tayo. Hilera po tayo dito. Yan, sige po, tingin po tayo sa camera. Ayan po, tingin po sa camera. Mata sa ito. Waki daw, waki, waki. Waki daw po. Jump shot daw. Hindi, biro lang po. Pwede po tayo mo po. Okay, palapahan naman po natin yung mga maaga kanina. Okay, yung mga nakakuha po ng munting regalo namin, sila po yung wala ng lunch mamaya. Okay po ba yun? Ayun. Okay po, hindi ko na po papatagalin. Pinapakilala ko na po ang ating guest speaker. Siya po ay nagmula pa sa San Jose City, Nueva Ecija. Siya po ay 10 years na technician sa Nueva Ecija. Kaya po alam niya na lahat ng mga problema natin sa palayan. Kung meron po kayong mga tanong na hindi niyo po nasusolusyonan sa inyong mga palayan, itanong niyo na po ngayon, libreng-libre lang po. Ano po? Siya po ay bagong promote bilang field promo leader po dito sa Bulacan. Ang area po niya, Bulacan, Pampanga, and Bataan. Kaya po pinapakilala ko na po sa inyo ang aming field promo leader, si Sir Giovanni Davis. Palakpakan naman po natin. Paul Mayor lang po ha. Joke. Hindi tayo kandidato. Shadow build up sa akin nung ni Jimmy. Okay. So, good morning po sa ating lahat. Okay po ba tayo? Nakapag-merienda po ba lahat? Sino hindi nakapag-merienda? Itaas ang kanang kamay. Lahat nag-merienda? Okay. Sige, yung hindi po nag-merienda, kalabitin nyo lang po yung mga kasamahan ko at meron naman po tayo at meron din po tayong tanghalian. So, ang ating pagpupulong po ngayon, o yung ating club seminar, ay tungkol po sa palay. Ano po? Alam ko pong lahat kayo dito ay magagaling po magpalay. Pero sa kasalukuyang panahon po, so kailangan na po natin ng yakapin po natin ang teknolohiya. So, syempre, yung dati nating traditional, dadagdagan po natin ito upang sa ganon, maabit po natin yung ating mataas na ani. Syempre, pag mataas ang ating ani, masagana ang ating buhay at masasaya ang mga tao. Okay? So, hindi ko na po patatagalin. So, ano daw po ba yung factor na nakaka-apekto po sa crop production? So, ito po, unang-una dyan, yung natural calamities. Pag sinabing natural calamities, ito po yung mga typhoons, mga bagyo, yan po, tagtuyot, tag-ulan, La Nina, El Nino. Yan po ba ay may solusyon? Matanong ko po kayo, may solusyon po ba yan? So wala pong solusyon talaga yan. Kahit anong galing mong magsasaka, kahit marami kang pesticide, hindi nyo po masusolusyonan yan. Ang tanging solusyon lang po dyan ay panalangin. Tama po ba? Yun ang po solusyon dyan. Pangalawa po, yung right seeds. So ngayon po, may mga naglalabasan na po mga variety na syempre hybrid siya na kailangan na rin po natin yakapin kasi nga po sa baba po ng antas ng ating ani, so kailangan po natin yung mas magandang variety, mas marami ang ani at mas maganda po ang kita. So itatlo po, so ito po nagiging problema natin ng mga magsasaka, yung presence of pest po. So yung mga peste po na yan tulad po ng peste kohol,
pesteng damo, pesteng insekto, at sakit. So yung mga problema po na yan, kapag hindi po natin nasolusyonan, maniwala man ko o hindi, sigurado po, mababa po ang antas ng inyong ani. Okay? At yung pang-apat po, so nawawala na po yung sustansya ng ating lupa. Kailangan po natin maibalik ito upang sa ganon, maging maganda ang tubo ng ating halaman. At ganon din po, sa mga dahon, kailangan din po maging maganda ang dahon natin dahil ang dahon, siya po ang kusina o lutuan ng ating pagpapalay, paghahalaman. Upang sa ganon, maging maganda ang butil po na kalalabasan po ng ating tanim. Okay? Yan po yung mga nakaka-apekto pagdating po sa pagbaba po ng antas ng ating ani. Yan ay kailangan natin masolusyonan, matugunan, at maibigay po natin yung tamang pag-aalaga sa ating halaman. Okay? So may tanong po ba kayo? So far? So walang tanong. Expectation po natin bilang isang magsasaka, yung hinahangad po natin, syempre, gusto po natin ganyan. Di ba? Maganda, matimyas yung butil, mapipintog ang butil, walang sakit, at wala pong pesteng umaatake. Syempre, kapag ganyan po ang ating palay, mataas po ang antas ng ating ani. Tingnan nyo po, yung babae nakangiti pa habang hawak-hawak yung pinaggapasan. Ano po? Siyempre, pag mataas ang ating ani, mataas ang ating kita. Pag mataas ang ating kita, masaya po tayo, di ba? Nabibili po natin yung gusto po natin, yung pangangailangan po ng mga ating pamilya, natutugunan po natin. So, yan po ay kapag maganda po ang ating ani. Paano naman po kapag po tayo inatake po ng mga peste? Yan po, reality with the presence of pest. So una po yan, makikita po natin na hindi maganda ang palay kapag inatake yan po tayo ng mga insekto. So ano po napapansin nyo nung umatake rito? Ha? Walang naman, anong umatake dyan? Kung talagang magsasaka po tayo, stem borer. Yan po yung tinatawag na, uban. Ano pa? Whitehead sa English. Ano po? Wala pong laman yan. Inatake po na stem borer yan. Tingnan nyo po, malungkot si tatay. Kasi nga problemado siya doon sa kanyang palayan. Kaya po ang nangyari dyan, mababa po ang kanyang inani, mababa po ang kanyang kita. So, kaya po yan ay parang umiiyak na malungkot. Gusto niyo po maging ganyan yung mukha niyo? Mukha si may parang si Babalu. So para hindi po mangyari yan, sana po, yung pag-uusapan po natin ngayon ay napakalaga. Sana po ito ay tangkilikin po natin, gawin po natin, upang sa ganun matugunan po natin ang mga problema po ng isang magsasaka. Ang garden po, kapag po kami nagpapamiting, meron po kami tinatawag na 3 P patungo sa masaganang ani. Yan ay susundin po natin dapat. Unang-una po dyan yung paghahanda, pangalawa po yung pang-nutrisyon, at yung ikatlo po, pang-proteksyon. Pag yan nasunod nyo po yan, yung pagtatanim yan, basic lang po yan Kailangan lang masunod. Okay? Siyempre, unang-una po, yung unang P ay paghahanda. Siyempre, kailangan po natin yung tamang pagpili ng magandang binhe. Hindi lahat po ng binhe ay akma po sa ating lugar at hindi po lahat ng binhe ay akma po sa panahon. May mga binhe na kailangan po sa tag-araw lamang at may mga binhe na kailangan lang po sa tag-ulan. Okay. So, namimili din po sila ng panahon para maging maganda yung antas ng ating ani. So, dapat maitanim ito sa angkop na lugar at angkop na panahon. At yung pangalawa, ito po yung kuminsan hindi nabibigyan ng pansin. Yung pagpili ng bini, madali yan Di ba? Makikita nyo kasi kada cropping,
ito pala magandang ani, ganito, na-experience nyo. Pero kung minsan, ito pong pangalawa, yung soil conditioning for healthy roots. Diyan kung minsan, hindi po natin nagagawa. Alam nyo po ba, ang lupa ay isang tahanan ng ating halaman. Kayo po mga nanay, kung madumi po ba ang inyong bahay, ano po ang nararamdaman nyo? Sagot po. Maalinsangan, irritable, ano ba? Hindi makapag-isip ng maayos, di ho ba? Naiirita ka, di ba? Masungit ka. Ganon din po ang lupa. Kapag ang lupa po ay hindi po natin kinondisyon, ang ibibigay po sa atin sa batang edad pa lamang po ng ating palay, hindi na maganda ang pagsusuwi niya, hindi na maganda ang pag-uugat niya, so wala po tayong aanihin maganda. Kapag ganun po, sa una pa lang ho, problemado na po yung mga palay ho natin. Meron po akong nais ipakilala sa inyo na makakatulong po pagdating po sa pagkukondisyon ng lupa. Okay? So hindi ko na ho patatagalin. Siguro po, karamihan po ito ngayon nyo lang po maririnig. At sana ho, masubukan nyo. At mamaya ho, mayroon po magsasalita sa demo trials po namin dito sa Kalantipe. Ipapaliwanag niya ano yung naging resulta at ay napapansin niya nung ginamitan po ng transformer. Okay? Yan po, recommended cell conditioner transformer. Ito po siya, oh. Yan. Meron na po bang nakasubok dito nito? Sa barangay nyo, meron na po bang nakasubok? Wala pa? Ay, si sir. Extra mic na mga IPs. Jim? Alvin? Extra mic na kay sir. Pasuyo ko. Sir, kala konting observation lang nung ginamit nyo po yung transformer. Yun, nakukulay orange. Pakilala muna po kayo, sir, para makilala po kayo namin. Sige, sir, sige lang. Konting observation lang, kanina kita mo na. Nang malaman naman po nila kung ano yung naging nangyari yung gumamit po kayo ng transformer. Ngayon lang namin ginamit eh. Ngayon pa lang. Ay, yung demo po ba yan? Ayun. Ano nakipapansin niyo po? Anong maganda? At paano po naging maganda? Ano ba? Yung dahon. Maberde, tapos malago yung dahon. Okay. Sige sir, thank you. So meaning pala, yung dinemo trials po ni Jim dito. So sabi niya, dun sa demo trials, siya naman na po nagsabi, hindi po kami ano. So maganda po yung dahon, kaya po nagiging maganda ang dahon doon, yung ugat po kasi doon, nagiging mahaba, nagiging maganda ang root development, kaya nagiging maganda po yung pag-usbong po ng ating palay. So ituloy po natin. So ano po bang benepisyo kapag gagamit po tayo ng transformer? Una po, tuloy po nga. Tuloy lang po. Doon po. So una po dyan, mas maayos na paghinga ng ugat. Okay? Okay, makinig lang po rito ha. Mas maayos na paghinga ng ugat. Kasi po, ito po ang lupa. Ano po? Ito po ang lupa. Sa palagyang paggamit po natin, ang nangyayari po, nagiging compacted po siya, nasisiksik. Isipin nyo ha, imagine nyo po, nasisiksik ang lupa. So, nagpatubig po ngayon, nagpapasok ka ng tubig. Siksik ang lupa. Anong mangyayari? Pag nagpapasok ang tubig na compacted, hindi makapag-penetrate yung tubig na maayos sa ilalim. Hindi makahinga, hindi makapasok yung oxygen, at hindi rin makarerelease yung carbon dioxide. Ganyan po ang nangyayari sa lupa po natin. Kapag hindi po nangyari yung magandang proseso na yon, ang mga ugat po nito ay malnourished. Hindi po healthy. So kapag in-spray nyo po ng transformer, ano po, naglulusik po yung lupa. Kapag naglusik po yung lupa, madali po makapag-penetrate yung tubig sa ilalim ng lupa at nakakahinga na po siya. Yung cycle ng oxygen at carbon dioxide, tuloy-tuloy po yung proseso. So ibibigay po sa halaman natin yan, sa palay, dadami po yung tillers. Dahil nga po mahaba ugat eh.
Yun po ang simula nun sa batang edad. Dadami po yung tillers niya, pag maraming tillers, mas marami po ang isusuwi. Yun po ang maganda po sa ating transformer kapag in-applyan po natin sa ating palay. So ano pa po? Hello? Dahil nga po, dahil mahaba po ang ugat, mabilis na nutrient absorption. Kapag po nagpatabaho kayo tatay soilo, kapag in-spray nyo po ng transformer, madali niya pong i-adapt yung pataba. Tama po ba? Opo, tatay, yun. Yung tatay, makita nyo, mas mabubulas yung palay nyo. Kasi nga po, ang mga pataba po natin na tinatawag natin synthetic, kapag inagis nyo po kasi yan sa inyong palayan, hindi po lahat nagagamit ng halaman. Bakit? Sumisingaw po yan eh. Nagbo-volatiles, leaching. So meaning, hindi lahat ng 100% na pinataba nyo mapupunta sa palay. Ngayon, kapag inisprehan nyo po ng transformer, dahil nga marami siyang ugat, marami hong kakain, mas mabilis niya po i-absorb yung mga pataba. Example na lang po, piyesta po ngayon, naghanda po si Kapitan. Ang dumalo lang po ay 2 katao. Sa tingin nyo mo, mauubos yung handa niya. Mauubos yung kung magdadala po ay ng supot. Joke lang ho yun. Sharon. Di mo ba? Pero kung maraming kaatin, mauubos po yung pagkain. Ganun po ang ibig ko lang sabihin. Mas maraming kakain. Para lang maintindihan niyo po sa tao. Okay? So ano pa po maganda po sa transformer po natin? Mas mahaba ang ugat at berde rin ang palay. So alam naman natin kanina, sinabi ko kanina, pag berde ang dahon ng palay, mas malusog ang isusuwi po niya, ang ititilas po ng ating halamang palay. Sana ho, naiintindihan yung ibig ko sabihin at ang magsasaka, napakahirap po magsaka. Sa baba ng presyo, sa patuloy na pagtaas ng inflation rate ng mga bilihin, sana ito po magiging solusyon natin. Pagandahin na lang po natin ang ani natin sa tulong po ng ating transformer. Okay? So maliwanag po yung benepisyo. Dumako naman po tayo paano itong gamitin. Di ba, no? Hindi naman pwedeng maganda lang isang produkto eh. Paano kung hindi naman naka-timing? Baliwala din yun. Okay? Ang timing ng application po ng ating transformer, mula pagkatanim, ano po, ano? 1 to 15 days. 1 to 15 days. Pagkasabog po, kung sabog tanim po kayo, no? 7 to 20 days, pwede po siyang i-apply. Okay? Maliwanag po yung timing. Kung lipat tanim, mismong nagtanim na kayo, i-apply nyo po pwede. Kung sabog naman po, medyo patubuhin nyo po muna ng konti yung palay, mga 7 days hanggang 20 days, pwede po siya. Maliwanag po? Okay. Pwede po natin ihalo yan sa mga herbicide tulad po ng pre-emergent. Pag sinabing pre, di ba, gumagamit tayo ng mga pambuto? Di ba? Pwede natin isabay po yan sa aerosol. Yan po. Pwede po yan. 3 to 5 days. Ihasabay na po natin. Pwede po natin i-mix po si transformer para minsanang isprayan na. Okay. So, paano naman po? May isa pang paggamit po nito eh. Yung ini-spray at yung hinahalo sa pataba. Pwede po natin ihalo si transformer sa pataba. Pero sa pataba lamang ng triple 14, 4600 at 162000. Kung mapapansin nyo po, yung mga pataba po na ito ay puro granules. Ano po? Puro granules siya. Paano ang pagmimix? Sa isang sakong pataba, magmimix po kayo ng 1 ligo. Doon sa isang sako. Di ba, ibubuhos nyo yung pataba sa simento. Ibuhos nyo ka po yung isang ligo, then i-mix nyo po siya. Saka nyo po isabog. Alam nyo po ang benepisyo kapag sa pataba nyo din inilagay po ito? Mabigat po yung hagis ng pataba. Pag mabigat po kasi, yung direction na gusto nyo papuntahin yung pataba, pupunta doon. Pangalawa, sabi ko nga kanina, yung mga urea at yung mga nitrogen, madali po mag-volatiles, mawala. Sumama sa hangin, leaching. Kaya nga po, pag hinaluan nyo po ng transformer, i-absorb niya po agad yung pataba nating
in-apply po sa ating palayan. Mabilis ang absorption niya. Okay? Yan po ang tamang paggamit po ng ating transformer sa ating palay. Okay? Paano naman po ang timplada? Ang timplada po nito, dosage niya is 200 ml kada 16 liters po ng tubig. Meaning, kung 1 litro po ito, gagamit po kayo ng 2 litro para sa 1 hektarya at minsan nyo lang po gagamitin kada cropping. Paliwanag po? Okay. So, ulitin ko po ulit. Recommended soil conditioner, subukan po natin ang makabagong transformer. May katanungan po ba? Meron po bang obserbasyon? Tatay Pangulo. Wala bang may... Kailangan laging nakakuha yung tanong eh. Opo. Follow up yung tanong yan. Sikat. Siya na sa bal. Hello. Ang tanong lang doon, magkano? Yun lang eh. Yun lang kaya na tatay. Mukhang... Yun lang eh. Ilan ba Pangulo ang uulit mo? Tansya mo? Pa-isa-isa lang muna. Pa-isa-isang hektarya. Eh kung pang-20 yun, di 20 hektarya, ano? So, ang SRP po natin, nationwide, ano po? SRP, nasa 850 po siya. SRP po yon. So, maaaring sa ibang tindahan, mas mataas, o maaaring sa ibang tindahan, mas mababa pa to. Yun ay sinusunod po natin, national SRP. 850 po siya, 1 litro. Okay? Maliwanag po ba sa presyo? Maliban po ba sa presyo, alam mo bang naglaro sa isip nyo? Nakatanungan? Yun, magandang tanong ni tatay. Ang tanong ni tatay, kahit daw ba walang tubig, ay pwede daw ba natin i-spray? Depende po dun sa salitang walang tubig eh. Halimbawa, nagbobomba ang panda mo. Opo. Ito, kahit pang yung advan. Opo. Ihalo mo. Eh, walang tubig pa yun. Nagbobombayin na. Dahil, kinabukasan, patutubigan pala. Opo. Ang maganda tatay, kailangan po yung ating palayan tatay, sanap-sanap. Sanap-sanap po ba tawag dito? Sa amin kasi sanap-sanap din eh. Wala siyang tubig tatay, pero basa yung lupa. Una po siya walang tubig. Na kaya yun. Po? Sige na tayo, magsalita ka. Halimbawa, una po sila walang tubig. Kaya nabukasan pa lang patutubigan. Ibra pa yun. Iyahan na sa gamot. Mas maganda tatay, may tubig po. Eh, mahirap pumatay ng damo ng may tubig eh. Ang ibig ko lang sabihin tatay, may tubig, basa po yung lupa. Pero, wag pong tuyo. Eh, hindi ko po pwede tatay. Bukas patutubigan. Pwede po siguro yun kung papapasukan nyo po ng agad ng tubig. Halimbawa, nagbomba kami ngayon. Bukas lulunurin namin yung damo. Halimbawa, Opo. nabomba ngayon yung damo. Bukas lulunurin na namin eh. Dahil pamatay tubo ng damo eh. Hinalo na namin yung transformer. Hinalo nyo na po. Oo. Pero sa patutubigin nyo na kinabukasan. Oo. Pwede po yun. Huwag nyo lang palatagalin na titigalin yung lupa talaga. Hindi namin patatay. Magbubuhay yung damo pag pinatagal. Opo. Pwede naman po yun tayo. Pero mas effective recommendation, kailangan po, hindi wala man tubig yung kan, pero ang tawag doon walang tubig. Sanap-sanap nga po. Kahit wala siyang tubig, basta basa yung lupa. Mamasa-masa. Kasi pag pinobomba namin yung advance, hindi pa kami nagpapatubo na una eh. Tama naman tayo. Kasi, kaya mo papapasukan ng tubig kasi tatay yun, para yung lason umepekto ng todo. Doon sa pandamo. Para malunod yung Opo, para malunod yung damo. Sa bagay, kung kinabukasan naman tatay ang pagpasok mo ng tubig, wala naman ang problema. Pero the best nga po tatay, kung mag-i-spray ka ng transformer, yung mamasa-masa. kailangan pala sa pangalawang bomba na. Pwede naman tatay kasi ang timing naman po niyan, 7 to 20 days kung sabong. Pwede po siya. 7 to 20 days naman tayo. Kung lipat naman tatay, sigurado ko basa yun eh. Kung lipat tanim, hindi naman pwedeng 1 to 7 days to 15 days, hindi pa basa yung lupa. Basa lupa nun, tanim eh. Kaya nang naglilipat tanim dito sa amin eh. Ayun nga po, kung sasabog tatay, tama ka naman tatay, dahil karamihan dito nakita ko, puro sabog.
So, kung i-apply mo, isasama mo tatay, medyo siguro patubigan agad. Papasukan mo agad ng tubig. Kasi dito sa amin, baliktad. Bakit kamo? Opo, Kasi tayo. yan, napakalakas umanin ng tanim. Opo. Kasi napakaya ng umanin ng tanim dito. Yun nga po tatay, kaya kung nandito kami, para ibigay ko yung teknolohiya. So wala pa tayo sa ibang teknolohiya, doon pa lang tayo sa pang-conditional lupa, may insecticide pa tayo, meron pa tayong tungkol sa plant nutrition. So maalalaman po natin yun, kung ano yung mga bawat timing. So yung tatay, yung tanong mo, na-spray mo na, patubigan nyo na lang po bukas. Bigyan bukas. Lulunurin na bukas. Opo, wala akong problema yung tayo. Nandun na po na-spray nyo na po, patubigan nyo na lang po kinabukasan tatay. Opo. Okay. So yun po, maraming salamat Tatay Soilo. May tanong pa po ba? So wala na. Ay, si Sir. Hindi naman sasama sa tubig yung gamot ay binomba, patutubigan ng kinabukasan. Alam naman Sir, kung basta hindi, basta Sir kulong yung... Hindi, palalagpasin mo rin sa kwan dahil patutubigan mo lang isang hektarya, 5 yun nga Sir, kaya nga sabi ko kanina, the best muna medyo mamasama sa lupa kasi kakapit na po dun sa lupa yung tay. So ngayon, ang kinakad ko naman kay tatay, kailangan pag nagpatubig ka, so sarado mo na yung kan para ma-absorb muna ng lupa yung transformer. So ngayon po, kung magpapakuha ng tubig, siguro mga ilang, basta kung mababad muna, tapos saka lang pong magpapawala ulit. Eh kasi nga, kaya lang nasabi ko yun, kung sa mo isang banos, 5 pitak ng tubig man gagaling sa puno, pabukintahin mo sa dulo. Yung gamot dito sa unang pitak, hindi kaya maapektuhan. Hindi tatay. Wala pong epekto yung tayo dahil kasi nakakapit na po yun eh. Tsaka unang-una, organic po yan yung transformer. So hindi po lasong tatay. Okay? Tsaka laman lahat yung tatay, na-isplayan mo naman ng transformer yun eh. Kahit kang gumanon yun, nandun pa rin yung transformer yun eh. Dadatnan din yun eh. Okay? So another question po. Liwanag po. So, meron lang po ang video presentation. Tatay. Apo tatay. Ulit pa ba ulit ng spray ng transformer yun? Hindi na po tayo, minsan lang po. Minsan lang Sa isang copy. Di sa susunod ulit ang copy na tayo. Tama. Mag-spray na ulit. Okay? So, may video presentation lang po ko, yung ginamitan ng transformer at hindi ginamitan. Yan po, walang transformer yan. Pagmasdan nyo po yung tubig. Compacted po kasi yung lupa eh. Yan po, may transformer. Compacted din yung lupa. Oh, yan. May transformer, walang transformer. Okay. So ano pong napansin niyo sa video, tatay? Ano pong napansin niyo? Tatay Soilo? Mas mabilis ma-absorb po ng lupa yung tubig kapag mayroong transformer. Yun yung pinapaliwanag ko po kanina. So, mas magandang i-absorb, siyempre, mas maganda po yung cycle po ng paglaki po ng halaman. Okay? So, kung wala na pong tanong, dumako naman po tayo sa pangalawang P. So, tapos na po tayo sa paghahanda. Yung isang P po, yung tinatawag nating pang-nutrition. Okay? Kailangan po ng ating halaman, tandaan niyo po, 16 essential nutrients needed by plants. Maliban po doon sa pataba natin binibili na nitrogen, phosphorus at potassium. 16 pala. Macro and micro elements ang kailangan po ng halaman. Hindi po natin mabibili yung micro elements sa pataba. Makikita po natin yan sa mga plant nutrition o foliar fertilizer. Pero hindi lahat po ng foliar fertilizer ay sakop niya lahat po yung 16 essential. At yung mga 16 essential po na may kanya-kanyang stage po ng palay na kailangan doon nyo dapat i-apply.
Naintindihan niyo po ba ako? Example na lang po sa macronutrients, yung pag sinabing macro, ito po yung patabang binibili natin. Subukan mo nga i-apply yung 0060 sa basal. Di ba? Nakatiming mo ba yun? Hindi. Oh, yun ang ibig ko sabihin. May kanya-kanyang timing ang mga sustansya na kailangan ng halaman sa bawat stage niya o crop status. Yan ang kailangan malaman ng farmers. Mamaya po, ipapakilala ko po sa inyo yung bawat stage ng halaman na kailangan po ng ganyang sustansya. Okay? Pangalawa po, ito rin po nakakalimutan natin, yung magpa-soil analysis. Hindi naman po kayo scientist na mata lang makikita nyo anong kulang ng lupa nyo Sir, pwede po tayo mag-request sa DA. Pwede po yun. Kukuha po ng sample ng lupa, ilalagay po sa isang plastic, ilalaboratorio ngayon doon. Libre naman po yun. O yun, tatay. Opo. Sa gitna. Kukuha po yun ng mga sample sa soil sample sa bawat kanang lupa nyo. Iba po yung inirekomenda sa inyo. Yun ang hindi natin malalaman, tatay. Pero mas maganda, hindi naman yun ang umobra. May iba pang kulang pa doon, tatay. So, yun yung mga tinatawag nating micronutrients. Mama, ipapakilala ko, tatay, sa inyo. Ano po? Okay. So, at pangatlo, dapat tama ang dami ng pataba. Hindi ito nakukuha sa paramihan ng pataba. Nasa timing, nasa stage ng palay. Sabi mo kanya, 0060, apply mo nga sa basal. Di ba? Hindi yata timing. Ano po? Siyempre, walang nitrogen, walang phosphorus. Okay? So, ito po, yung isisunod ko po sa inyo ipapakilala, ito po yung recommended foliar fertilizer namin o tinatawag nating plant nutrition. Yan po ay hindi nyo makikita sa pataba, nandyan lamang po. Iisa-isahin po natin. Makikita nyo po dito, yung bawat araw, yung stage po ng palay, may 9 to 10, 11 to 20, 21 to 30, at 31 to 40 days. Ano po? Pagdating po sa batang edad, dito muna tayo magpo-focus sa 9 to 10 days. May napapansin po ba kayo sa batang edad na namumula na po yung dahon? Di ba? Namumula, stagnant growth. Pag sinabing stagnant growth, hindi makalaki, hindi makabulas. O isa-isang pitak, may nangyayari parang up and down, medyo maganda doon. Pagdating dito sa bandang gitna, parang bansot siya na naninilaw. So ang problema po doon, kulang po siya ng zinc. Alam niyo po ba sa isang hektarya, ang nawawala pong zinc ay 700 grams o 70% po ng zinc. So, hindi agad po yung nanunumbalik. So, kailangan po tayong gumamit po ng mga tinatawag nating foliar fertilizer tulad po ng itong Omex Kimpulsing. Yan. So, ano ba meron kay Omex Kimpulsing? Mataas ang content po ng zinc niya. Meron po siyang 70% na nutrition na 70% na zinc. Okay. So, paano po ang tamang paggamit po nito? Yun nga po, nakalagay tayo rito, 9 to 10 days. Pagkasabog nyo o pagkalipat tanim nyo, 9 to 10 days po ang timing ng application po ng Omex Kimpulsing. Ang timplada po ng Omex Kimpulsing natin ay 25 to 50 ml. Kung susundin nyo po yung minimum dosage lang sa 25 ml, 4 na hektarya po ang i-cover po nito sa 1 litro. Kung susundin nyo po yung maximum dosage na 50, pang 2 hektarya po siya. Okay? Yan po, ang benepisyo po niyan, prevent stunted growth. Ibig sabihin, napiprevent niya po yung hindi paglaki ng halaman. At mapapansin nyo po, berde yung halaman, matitimyas, malulusog yung kanyang puno. Yan po ang maganda sa Omex Kimpulsing. Hawakan mo, Tatay Soilo, kung gaano kaganda, kung gaano kabigat. Nako, yan na naman tayo. Halaga daw, Jim. Nagkakasundo na naman kami ni Tatay Soilo. Tata mo lang tinukuha ito. Yan po ang maganda. Mamaya po yung presyo, Tatay.
Yan po ang tamang timplada at timing ng application ng Omex Impulsing po natin. So, may tanong po ba kayo sa Omex Impulsing? Napakaganda ng tanong ni tatay, ano? Pwede daw mo ihalo sa transformer. I suggest tatay, para makita mo yung epekto, mas maganda isolo mo muna siya. Opo, mas maganda isosolo natin tatay. Pag yung mga bagong pandinig natin sa tenga natin, bago sa mata natin, isolo muna natin na makita po natin yung epekto. Opo. Yan po yung Omex Impulsing. Okay? May tanong pa po ba? Ito, ang laman po nito, 70% zinc. Wala po ipapakitang patabang zinc. Ulitin ko tatay, kung gagamitin mo yung minimum dosage na 25 ml pang-4 na hektarya. Opo, kung gagamitin mo naman yung maximum dosage na 50 ml tatay, may minimum at maximum kasi tatay pang 2 hektarya po. Nasa sa inyo po kung paano nyo po gagamitin. Pwedeng 4, pwedeng 2. Pwedeng 4, kung minimum, kung maximum 2 hektarya. Ako 4 4, para mas matipid. Oh, okay lang naman po din yun. Kasi naka-timing din naman tayo sa dosage niya. Opo, tama tatay sa ilaw. Okay? So, kung wala na pong tanong, lumipat po ulit tayo sa pangalawa po nating plant nutrition. Yung Omex DP98. O, Omex yan ah. O, Omex din po ito. Pero diluted phosphate o phosphorus po ang laman po nito. 98%. Para saan ba ang gamit ng phosphorus? Sa palay. Bakit kayo ba gumagamit ng 1620-00? Bakit kayo gumagamit? Para saan? Opo, 1620-00. Sulfate po yun. Ay, sulfate ka. Hindi po sulfate. Yung granules din po yun na 1620-00. Triple 14 tayo. Ba't kayo gumagamit? Yun na lang, madali. 1620, gumagamit kami, formero. Okay, ba't po kayo gumagamit nun? Para saan? Yung kasi gusto na lupa namin, halimbawa, gagamit kami 1620-00, ay urea, sa formerong bagsak. Okay. Formerong bagsak, 14-14, urea na naman. Okay. Pangatlo, 60-00. 16. 60-00. Oo. Ay, 1600. 60-00. Okay. Tapos 17 top dress. Opo. Kasi ang tagal. Malastos yung bukid ko. Opo, tatay. Ito yung paliwanag ko lang po yung triple 14, ito example na lang. Triple 14 tatay. NPK. Ibig sabihin, nitrogen balanse, phosphorus balanse, potassium balanse. Triple 14 NPK. Yun ang ibig sabihin tatay sa pataba. Ano po? Ganon din yung 1620-00. Yung 1620-00 naman, NP lang. Wala siyang K. Kasi 0 eh. Oo, tatay. Tama yun, tatay. Yun nga po. Kaya gusto ko ipasok ito. Kasi mayaman po ito sa phosphorus. Ano mo bang ginagawa ng phosphorus sa palay? Unang-una po, sa ugat po ang puntirya nito at sa puno. Kapag in-spray nyo po itong Omex DP98 po natin sa inyong palayan, ang mangyayari po dyan, maraming hair development o hair roots. At syempre, mas maganda ang kanyang tillers. Ayan po, nakalagay oh. Increased tillers. Apo, tatay Soilo. So, yung kanina, sa batang edad, yung Omex Impulsing, ito naman po, sa productive tillers. Maraming tillers ang palay pero hindi nagiging productive. So pag in-spray nyo po ng Omex DP98, nagiging productive po yung mga tillers na yun. So lahat yun, magkakaroon po ng uhay. Yun po ang maganda kapag in-spray nyo po ng Omex DP98. At ang maganda po rito, anti-stress po ito. Yun, napakaganda ng tanong ko tatay. Nandito po sa ating view. 11 to 20 days po ang best timing niya. Kasi sa edad po nito, nandito po yung kasalukuyang pag-develop po ng tillers niya sa edad po na yan. Kaya dapat kailangan po natin sumuporhan po ng phosphorus.
Dapat po, naka-timing po tayo. Yun, napakaganda na naman tanong ni tatay. Mukhang lahat niya ata gagamitin mo yung omics ha. Tatay, ito po, pang 2 hectares po siya. Ay, sorry. Kan po pala siya. Sa gulay po, pang 2 hectares. Kung sa palay po, pang 1 hektarya po siya. Yung omics DP19 po natin. O, sa 2. Yung sa edad po nito, tatay, 11 to 20 days. Yan po ang best timing po ng omics DP98. Okay? May tubig pa rin yung tatay. Kaya hindi, sanap-sanap tayo pwede yun. Mahirap po ba ang tubig sa inyo, tatay? Ayun. Ano yung tulong sa bubong tatay? Muulan. Ay, si tatay, talagang may bawang talagang kan sa atin, pampasaya. Nadali na tatay, ano? Para palang tulo ng kanya, tatay, ng bubong. Pag umulan, talagang tutulo. Ay, yun ang maganda kasi number 1 yung water management na importante po sa pagpapalay din po yun. So, nakakatulong po yun para huguman na ating palay. Okay po. So, tuloy po tayo. Wala na po tanong sa Omex DP98. Isa pa rin po siyang isang Omex. Wala po dito, ha? Wala po dito yung isang Omex. Yung Omex Almax. Kung kanina sa batang edad at yung isa tillers, ito naman po sa bunga, sa butil. Ang laman po nito ay calcium. Mataas ang calcium content po nito na may 22.5%. So, ang maganda po nito, hindi lang po calcium ang laman nito, meron po siyang iron, molybdenum, ano pa? Copper, zinc, at marami pang iba. Ano tatay? Vigor. Ito tatay, hanggang batok. Hanggang batok tatay, may laman po. Alam niyo po ba ang importansya ng calcium, tatay? Ito ang halaman. Ano po? Ito po ang halaman, ano? Yung katawan po ng halaman ay marami pong sustansya. Napakarami. Kung minsan po, hindi ho nagagamit. Nandyan sila natutulog. Alam niyo po ba ang gamit ng calcium sa palay? Gigisingin niya yun. Gigisingin niya yun, magiging active po yun. Opo. Opo. Ito nga po tatay, ina-explain ko nga po yung Omex, yung kagandahan din niya, yung benepisyo. Mataas ang calcium content. Sa tao man pag kulang kayo sa calcium habang tumatanda, anong mangyayari? Diba, sabong? Hindi maganda ang kalusugan natin pag mahina ang calcium content ng katawan ng tao. Ganun din po sa halaman. Sabi ko kanina, uulitin ko ulit tatay, ang halaman po ang palay po ay punong-puno po ng sustansya ang katawan. Hindi ho nagagamit ko minsan. Nagiging inactive po sila. Oo. Ngayon po, dahil may katangian po siyang calcium, si Omex Calmax, magiging active po yun. Ipupunta niya po lahat ng sustansya papunta sa butil. Ang nangyayari po doon, yung butil po ng palay, tawag dito, numinipis po yung cells niya, yung cell wall. So pag numipis po yung cell wall niya, may i-stretch po yung pipinto. Bibigat po ang butil. Birayin nyo, yung batatay. Yung isang butil ho ng inyong palay, magiging kasing tumbas ng isang bunga ng mais. Ganun po kawakan ng tatay. Hindi ang madyong ko lang tatay. Hindi ganun. Ibig ko lang sabihin, pipintog po ang butil kasi yung cell wall po ng butil ng palay, pinaninipis niya, syempre pipintog. Kasi, isang tatay, yung isang bunga ng mais. Yun ang maganda tatay. Pag i-display mo ng Omex Calmax tatay, sa pagitan ng timing ng Calmax, po na po siya, may nakalabas na po pa isa-isa. Yan po ang best timing po ng ating coil.
Ang timplada po nito ay 50 ml kada 16 liters pang 2 hectares na putong poyin natin. Okay? So, yan po ang aming recommended foliar fertilizer sa ating palay. Sa bawat stage po ng palay ay kailangan po nila ng sustansya. May katanungan po ba? Kasi po, sabi ninyo, Wait lang. pag may lumabas ng uhay o patanaw, noon i-spray yan. Yes, sir. Hindi po makaka-apekto naman yung ini-spray namin na pang-alitangya diyan sa gamot na yan. Yun, napakaganda ng tanong mo, tatay. Kasi yung alitangya, lumilitaw pagka din sumasapaw na yung palay. So, hindi po, ang tanong ito, hindi ba makaka-apekto Hindi ba makaka-apekto? sa insecticide na i-spray nyo? Oo. Baka mawalan ng bisa. Ganun ba, tatay? Isa na yun. Isa na po yun. At yun namang pang-spray namin sa alitangya, hindi naman mawala ng bisa. Okay. Tatay, hindi po. Kasi po, magkaiba po sila ng kategorya. Isang pang-insekto at isang foliar fertilizer. At compatible naman po yung pwede kong i-recommenda sa inyo mamaya na pang-altangya. Eh, pwede naman paghaluin na yun. Pwede po, tatay. Lalong-lalo po ipapakilalo mamaya sa inyong mga pesticide o insecticide. Sige po. So, malalaman nyo po maya-maya lang po yung insecticide na pwede natin ihalo rito. Okay? May tanong po si Mother. Kung po ba gumamit ng mga yan, hindi na po kailangan yung mga pataba? Napakaganda rin ng tanong ni Nanay. Talagang parang gusto na ayaw ng patabanay, mapaatas eh, no? Sa mahal ng patabanay. Okay. Hindi po natin pwedeng alisin ang pataba. Sabi ko kanina, kung ibabalik ko dito, Parang food supplement po. yeah. Saan na ba yun? Patungo, ay, sorry, ito pala yun. Ayan po, 16 essential elements na kailangan po ng halaman. Pero hindi po nakukuha. Kaya hindi niya nakukuha yung average rate nung ani ho natin. Kasi may kinukulang eh. Kailangan na suporta. Parang nanay nagluto ka ng adobo. Toyo sungalan, pwede na. Lagyan mo yan ng pineapple, masasarap. Lagyan mo pa ng patatas, siling pula, masasarap na naman. Oh, condiments. Food supplement, dagdag sustansya upang sa ganun, dagdag din yung ani. Makakasigurado po ako sa inyo at masasabi ko po sa inyo kapag ginamitan yung mga sinabi ko po sa inyo, madadagdagan ng almost 15% po ang ani nyo sa loob ng 1 hektarya. Yan po ang kailangan po natin. Hindi po natin pwedeng alisin yung mga pataba kasi unang-una sila ang macro. Kumbaga sa taong ma'am, kahit wala kang vitamins, mabubuhay ka, meron ka ng tubig, meron kang kanin at ulam. Eh, dinagdagan mo pa siya ng vitamins. Naku, mas lalo ang lulusog ka. Di ba? Yun po ang ibig lang sabihin po ng aking ipinakilala. Plant nutrition. Suporta. Tama po ma'am. Kasi wala naman po sa pataba eh. Kahit nandun po sa mga pinapaliwanag ng produkto. Liwanag ma'am? Okay po, salamat po. May tanong pa po ba? Kung wala na pong tanong, dumako pa po tayo sa isang naman po na namang letter P, yung pang-protection po. Iba't ibang peste ang nagpapababa ng ating ani. Ano po ba yung mga peste? Pesteng damo, pesteng insekto, pesteng kapitbahay, joke lang ha. Huwag naman. Wala tayong pesteng kapitbahay. Lahat ng kapitbahay mababait. Nagbibigay nga ng ulam yan panguli, no? Nagbibigayan ba? Okay. Pag hindi mo daw nasumpo, malaking kabawasan ng ating ani. Kaya po, ang hindi ho nakikita ng mata, sa bulsa po ang tama. Naniniwala po ba sa kasabihan na yan? Sino hindi sangayon yan? Ang ibig sabihin, ang hindi nakikita sa mata, sa bulsa ang tama. Totoo po ba yan? Hindi. Kasi nga po, ang ibig lang sabihin niya na hindi nakikita ng mata, marami hong lason. Pero, ito ba ay epektibo? Maraming lason na napakamura kasi kuminsan, tipid. Eh, sigurado, titipidin huling kayo ng ani. Ganun lang kasimple yan.
Ngayon po, dito po sinasabi natin nakikita sa mata, sa bulsa ang tama. Siyempre, doon tayo sa subok na at mabisa. So ano ba yung ipapakilala ko sa inyo? Una po dyan, yung aming pangsuso, recommended sprayable molusicide, sure kill po. Meron na po bang nakagamit ng sure kill sa inyo yan? Dito. Hanggang sa ngayon po. Salamat po. Ano bang meron kay sure kill na wala sa iba? Bakit siya mahal? Nananatili siyang mataas ang presyo, hindi siya bumababa. Bakit? Kasi ho, meron po siyang 98% purity niclosamide content. Ito po, gagamit lang po kayo ng isang sachet, sapat na po para ho sa isang truckload. Siguro kayong ibang farmers dito, 2 sachet pa ang ginagamit natin. Tama po ba? So sa tingin niyo po ba nakatipid kayo nun? Kung 2 tatay, sure kill na po gamitin natin tatay. O nga po, isa lang tatay, subukan mo isa. 98% tatay ito. Meron bang hindi namatay tayo? Mag-bayonet ka na lang, pilaw-pilaw na lang kung tawagin natin, o kung saan na lang yung may suso, doon mo na lang pitikan ng bayonet. Oo. Yun po. Kan na po yun, wash out na po yun pag pinaloob nyo po ng bayonet, kasi hindi maiwasan na ang alcohol nasa ilalim. Pag pinatubigan mo, maglilitawan. Oh, bayonet po. Mamamatay na po yung tayo. Pero sa una po, para blanket method lahatan, ito, abo tayo. Opo. Kaya tama tatay. Immune. Immune na po tayo. Ito po, kaya ko po ipinakikilala sa inyo, mas maganda pong gamitin ito kasi 98% po ang niclosamide content niya. Gawa po yan sa bansang Japan. Opo. Kilit. Bayonet. Opo. Yun naman po ang talagang the best timing tatay nun. Spray ka muna tayo, blanket, lahatan. Kung may sumulpot, mamaya po, ipapaalala ko yung isa, yung bayonet. Opo. O kaya hindi po namatay tatay yun, mababa po yung purity po ng niclosamide. Marami po kasing pangsuso. May napakakuha, 500, 450. Ito po kasi, kung mapapansin nyo mamaya, video presentation ko mamaya, dun sa solubility, makikita nyo kung paano siya matunaw at mabilis siyang umepekto. Okay? So, yun po, isang sachet, isang truckload, pag isang hektarya po ito. May tubig man o wala, madam, po pwede po nating apply. Ito po yung sinasabi ko. Ito po yung sure kill. Ito po yung mga brand X. Hindi kasi namin pwedeng pangalanan. Kasi bawal sa amin yon. So, ito lang po ipapangalanan namin yung amin. Ayan po yung sure kill. Wala po siyang latak. Yung other brand po, may mga latak po siya. Opo, tama tatay. Kaya kailangan may tubig yon. Opo. Tama po, kailangan may tubig. Yan po, makikita nyo po yan. Panoorin naman po natin yung solubility. Ayan po yung sure kill ha. Brand X po ito, ibang brand. Ayun po yung sure kill sa unahan. Mabisa din presyo. Opo, ganun po talaga tatay sa ito. Ang discount eh. Makikita nyo po sa sure kill, equally divided na po yung laso pagdating sa truckloads, sa sprayer. Samantalang iba, tingnan mo, walang halo-halo yan, di nahalo yan. Tingnan mo, kasalukuyan pa lang silang nagmi-mix. Meaning, ayun, nalo pa nga eh.
Ayan. Makikita po natin na purity po talaga yung sure kill. Ayan po, equally divided po yung pagkalat ng lason sa tubig. Yun po yung solubility. Okay, next po tayo. So yan po, yung aming sure kill, ang kahit malalim ang tubig, sigurado pong patay po ang mga pesticle. May tanong po ba sa sure kill? Presyo, nationwide po SRP 950. 950 po, nationwide yan. Isang box po yan. Opo. Nasa sa inyo, farmer's choice po yan, sir. Farmer's choice. Pero bakit umuubos po ng volume na kahon po ang sure kill? Kahit mahal. Meaning yung may mga farmers po kasi talaga, kahit anong ialok mo, sure kill talaga ang kanilang binibili. Wala tayong magagawa doon, sir. Ang pinagtataka namin, kahit mahal, nagna-number 1 po sa bentahan po ang sure kill. Hindi ko po alam kung bakit naman. Yun. Hindi na po magsasalita. Kayo po nagbigay ng pamamayag yan. Opo, may tubig kailangan, Tatay Soylo. Sa Jardine, sir. Jardine Company. Yan po, yung aming kumpanya. Yan po sa mga namin nakalagay. Sa Busyog, nandyan po yung kumpanya po namin. Next po natin, ito yung pangalawa namin pang-call recommended pellet na molusicide. Ito naman po ay pellet form. Hindi siya powder. Yan, ang bayonet natin, matagal matunaw, kaya matagal ang bisa. Mamaya, malalaman nyo po kung ano ibig ko sinasabi sa inyo na matagal matunaw. May video presentation din po ako. Mas pino ang pellet na ito compare po sa iba. May mga pellet kasi malalaki, yan po maliliit lang po yan. So, matipid pong gamitin. Opo, kung gagamitin nyo po ang bayonet, kung ispat-ispat lang, kahit dalawang kilo lang, pwede na po sa 1 hektarya. Pero kung gagamitin nyo lahatan po, kailangan nyo pong gumamit ng 4 na kilo para sa 1 hektarya. Maliwanag po kung ispat, 2, kung blanket lahatan, 4 na kilo. Ang presyo po yan ay 320 ang 1 kilo. Kilo po, kilo na po yan. Okay? Yan po, makikita nyo yung pellet form. Ito po yung ibang brand. Yun po yung amin yung bayonet sa dulo. Yan, makikita nyo po. So, maliliit ang pagka-pellet form niya, samantalang sa iba, mas malalaki. So, mas matipid gamitin. Sa biopsy naman po, pag sinabing biopsy, kapag in-apply niya po natin, makikita po natin yan kung mabilis pa siya kumepekto o kumakalat yung lason. Panoorin po natin video presentation din. Ayan po yung bayonet sa unahan. Ito po yung other brand. Ayan po. Mapapansin nyo po, doon po sa bayonet, anong napansin nyo? Compare dito. Tignan nyo po, ang daming nasaya, nakalutang. Samantala sa bayonet, almost. Di ba? At least gamit na gamit po yung kanyang pellet form. At mapapansin nyo sa kulay ng tubig. Di ba? Malabnaw yung kulay ng tubig nung hinaluan ng mga ibang pellet. Samantalang sa bayonet, talagang saturated po siya. Pagkado na hindi tamang pag-apply, hindi akma yung lason para doon sa pesting damo. Ano po? May 3 uri po o 3 types of weeds na karaniwang tumutubo sa ating palay. Una po dyan, grasses. Ano mo ba ang ibig sabihin ng grasses? Lahat po ng klase ng damo na may nodes o may dugtungan. May nodes po, dugtungan.
Ano example ng may buko? Palay-palayan, trigo, salaymaya, walis-walis, at marami pang iba. Ultimo yung kawayan. Yun ay damo yun. May buko yun. Ultimo yung palay nga may buko din yun Ano po? Yun yung may tinatawag na may mga nodes. Okay? Yun yung mga pamilya ng mga grasses. Pangalawa po, broadleaves. Pag sinabi pong broadleaves, lahat po ng klase ng damo na malalapat ang dahon, malalambot ang katawan. Ano po example niyan? Kangkong. Ano pa? Silisilihan. Lapa-lapa sa Ilocano at marami pa pong iba. Tapkapukol. Kulis-kulitisan. Gabi-gabihan. Yan ang example. At yung ikatlo po, yung sedges. Ito po ay walang buko at hindi rin malalapad ang dahon. May buto po sa ilalim kapag binulot mo. Example po niyan ay mutha, trigo, ano pa ba? Tres cantos. Yan po yung mga terminologies sa tinatawag nating sedges. Itong mga to, meron po tayong tinatawag po na non-selective. Pag sinabing non-selective, pag in-spray mo sa palay, patay lahat ng damo, pati palay mo patay. Non-selective yun. Yun yung type po ng herbicide. Okay na? Maliwanag po. Pag sinabi namang selective, pag in-spray mo sa palay mo, hindi lahat ng damo papatay niya, may pipiliin lamang siya. Opo, pinipili. At yung ikatlo po, broad spectrum. Pag sinabing broad spectrum, pag in-spray nyo po siya, ligtas po ang palay nyo, pero maraming klaseng damo ang papatay niya. Maliwanag po ba? Okay. Dumako na po tayo sa stages po ng bawat herbicide na gagamitin po natin. Una po, types of herbicides based on application. Batay po ito sa edad po nang i-apply natin at edad po ng palay. Una po, pre-emergent. Ito po ay nag-uumpisa mula 0 hanggang 5 araw dapat may apply na po yung pambuto. Basta 0, sir. Nasa pagitan nun. 0 to 5 days. Pre-emergent po ang tawag doon. Okay? Yung pangalawa pong stage ng palay o ng damo ay early pause. Ito na po ang gagamitin natin, 6 to 10 days. Ito palang Eros Gold. Ito yung i-recommenda ko po sa inyo, pambuto. So mamaya ipapakilala ko po sa inyo mas clear. So pambuto po ito. Ito naman po, si Tornado, ito po ang early pause, 6 to 10 days. Na naasabog kayo o nakatanig, 6 to 10 days po itong Tornado. Pandamo po ito. Okay. Susunod po natin ay mid-pause. Ang edad na po ng inyong palay o yung damo hindi naman palay dapat ang pinagbabatayan. Yung edad ng damo. Ang edad ng inyong damo 30 days na, wala pa nga tumutubo Sa damo tayo babatay. 3 to 5 days leaves. 3 hanggang 5 damo na po ang nakatubo doon. So gagamit na po tayo ng nomini or ng Salvador. Papasok na po dyan. Ito po yan. Ito po. Salvador. Then, pagdating na po ng late pause, 21 days hanggang 1 buwan, Salvador na po ang gagamitin natin. 5 dahon na po yung inyong damo. At yung last po, sana naman po huwag nang umabot dito na may damo pa ang inyong palay. 30 to 40 days. Mahihirapan na po tayo dito. Kahit gaano po tayo kagaling. Dapat po, mapatay po ang damo. Sa totoo lang, ang pinaka-the best po niyan, mula 15 days hanggang 25 days, wala na pong damo. Pag pinaabot nyo po sa 35 to 40 days, mahihirapan na po tayo doon. Kahit anong galing ng produkto. Kung minsan, masisira pa po kami sa inyo. Sasabihin po namin po pwede. Actually, pwede. Tinesting ho kasi sa edad na yon. Ang problema nga lang kuminsan, sa timplada at saka kuminsan, kung walang water management, doon na kami nasisira. Kaya kailangan po, doon pa lang po sa batang edad, mula 15 days hanggang 25 days, okay na po tayo. Kung may damo man, pa isa-isa na lang, mag-exercise ka na po sa umaga, bumunot na lang po ay pa isa-isa.
Pwede po ba yun? 5 finger. O, di ba ba? Okay. So, kilalanin na po natin yung unang pambuto. Si Eros Gold. Pre-emergent herbicide, Eros Gold, mabisang pamatay damo. Bakit mabisa? Bakit po mabisa, ano? Ang Eros Gold po natin ay mayroon pong dalawang sangkap na wala po kayong makikita sa ibang kumpanya o sa ibang produkto. Ano po ang sangkap nito? Pyrazosulfuron ethyl at pretilaklon. Pinagsamang puwersa para lahat ng klase ng buto ng damo ay mapuksa po ni Eros Gold. Ayan, tatay, dako na po tayo doon. Naunahan mo lang ng tanong. Ito po ay na-apply po kung sabog tanim. Pinaka-the best timing nga is 3 to 5 days. Best timing po yan, best timing. Pero kaya pa naman po ito hanggang 7 araw. Pero the best timing is 3 to 5 days ng Eros Gold po natin. At ang maganda po rito, di ba ho may ginagamit po kayong pambuto? Hindi ko na po sasabihin kung sino siya. Ano po? Kapag nag-spray po kayo ng pambuto, within 1 week, natutuyo na po lupa. Anong nangyayari sa inyong palay? Anong lumulusot? Di ba nadulusong ka na yung damo, sir? Ito po, mayroong ganun, sir, na bukid. Pagkatapos ng pambuto, doon parang susulpot yung pandamo, may pa isa-isa. Dito po, tumatagal po ang bisa nito ng 20 days, tatay. Na nandun yung bisa. Kaya hindi po agad makalusot yung damo. Yun po ang maganda sa ating produktong Eros Gold. Alam niyo po, nung ako'y nasa Nueva Ecija, meron po akong isang client na ang sinasaka niya ay 100 hectares. Napakatipid niyang gumamit, sir, ng mga lason. So, na-convince ko siya, yung lupa niya kasi, sir, meron kasing mababang lugar, may mataas na lugar. Meaning, yung mataas na lugar, anong tawag doon, sir, yung mataas na lugar? Ito yung hindi natutubigan eh. Hindi yung nadadalo yun ng tubig. Ibig sabihin, yun ang mata mo. Opo. Sabihin ko na po yung mga produkto, nandiyan po yung butaklog, ginamit niya. Hindi ko sasabihin yung pangalan, butaklog, at saka yung piniksulam yata yun. So, ginamit niya, pero dinadamo pa rin. Sabi ko, sir, hinamon ko. Sir, kako, sumubok ka lang kako muna ng 1 hektarya. Kasi 1 hektarya ka naman, tatay eh, di ba kako, sa kanya. Sumubok ka lang ng pang 1 hektarya. Huwag na tayo mag-uusap, hindi na tayo magpapansinan pag hindi naging epektibo. So, ang nangyari po doon, in-spray niya doon sa mataas na lugar, mga ilang days, mga 20-25 days, ala pang tumutubo pong damo. Nagtaka siya. First time na nangyari daw sa kanya na wala siyang tumutubong damo doon sa mataas na lugar. Kaya nga po ako, gusto kong i-implement dito yung Eros Gold po sa inyo. Napakaganda po ng benepisyo po para sa inyo na ito. Meron na po bang nakasubok ng Eros Gold ngayon dito? Jim, di Jim po. May nakasubok na po ba? Wala pa? Yung demo trials, tatay, Pangulo, kamusta po? Ng Eros Gold. Paano naging okay? May ala pong damo kayo makikita. Oo, yun siya po kasi ang sinubukan si Pangulo. Ayan po. Yan po yung nasa gilid ba? Ayan po. Kung... Apo. Kanino po yan, obserbahan nyo pag dumadaan po kayo dyan. Eros Gold po ang in-spray dyan. Obserbahan nyo lang po. Sana ho, nakikusap ako sa inyo. Sana subukan nyo po itong Eros Gold. Napakagandang benepisyo po para sa inyo. Okay? So yun lang po. Erase ang mga buto, kontrolado mga damo. May katanungan po ba? Presyo. So ang presyo po ng ating Eros Gold ay 100. Ito po isang sachet. So, meaning, kung kalating hektarya, 500 lang po ang inyong gagastusin. 100 times 10. Actually, 8 lang po pwede eh. Pero, base kasi ang pag-i-spray ng 1 hektarya, 10. Dahil pang buto ito, kuminsan nagkakasya na yung 8. Dahil hindi pa naman po malalaki ang palay mo. Opo, ayun lang ang maganda ng at ang pag-i-spray dapat,
banayan. 1, 2, 1, 2. Para wala yung overlapping na tinatawag. Para lahat po tatamaan. Yun lang, tatay. Kailangan mo may pataan lagi ka ng 2 araw, tatay, pag-spray. 1, 2. Dahan-dahan lang, tay. Dahan-dahan lang. Sakto lang ilakad. Kaya lang, baka naman tatay yun atawag doon, yung pakyawan. Parang parang naakos. Naakos siya. Pwede naman tayo, kaya lang, mas matagal na naman yun. Ma-focus Napapatawa mo lahat, tatay, yung mga kababaihan dito, tatay. Tatay Soyla. Okay? So, maliwanag po sa Eros Gold. Isang siya isang tank load. Apo. Di po. 3 to 5 days po kung sabog, madam. Ano po ito? Huwag niyo po susundin ito. 3 to 5 days po. 3 to 5 days. Hindi na, madam. Medyo tubunan ka mo nun. Pambuto lang po ito. Pambuto. Tumatagal po ang visa niya. 15 days, madam. Hanggang 20 days tumatagal ang visa niya. Yan ang maganda sa Eros Gold. May tumubo man, Nay, kasi mayaman ang lupa ng Pilipinas. May tumubo man, hindi na lang ganun kakapal. Nagagastos kayo napakaraming laso para sa follow-up. Magpapalo pa rin kayo rito, pero konting-konti na lang. Hindi na kayo masyadong gagastusan. Okay? Next po tayo. Ito naman po ang recommended date kapag mag-i-spray po kayo ng 7 to 10 days ang inyong sabog. Okay, kung ang palay nyo ay 7 to 10 days na yung sabog nyo, dito na po tayo. Hindi nyo nagagamitin yung Eros Gold. Naintindihan nyo po? Depende kasi sa stage ang palay ito. Yun nga sinasabi ko sa inyo, kailangan sundin po natin tinatawag nating RTW. Ano ba yung R sa RTW? Right dosage. Yung tamang timplada. Yung W niya, yung T niya, timing ng application. At yung W, importante po yung water management. Nagpapapasok po kayo ng tubig after 1 to 2 days yung mag-apply ng pandamo. Okay? So yan po, ang maganda po ito, epektibo sa maraming uri po ng damo. Walang sunog po sa palay, wala pong phyto kapag in-spray nyo po yung papatay niya. Walang pipiliin. Broad spectrum po siya. Ang timplada po nito ay 100 ml kada 16 liters po na tubig. Good for 1 hectare po yan. Ito po yan, Salvador. Ang presyo po yan is 1,450 ang 1 litro. Lahat po ng klase ng damo sa edad po ng 15 to 30 days. Tuksa po yan, 100 ml. Ang 100 ml, hindi po isang takip nito ha. Bali po, 4 hanggang 5 takip sa 16 liters. Baka isang takip, iniisip nyo 100 ml po ito. Opo. Di ba yung gabi na yung dahon? Spray mo ng tubig, anong mangyari sa dahon? Di ba yung tubig, dudulas lang? Oo nga, dudulas lang. Haluan mo ng Wexit, kapit na kapit siya, basang-basa. Yun po ang ginagawa na ito. Tapos tatay, sinabi mo mabaho yung lason. Haluan mo na ito, mawawala yung amoy niyang masangsang. Kasi orange oil po ito, organic. Yan po, 20 ml kada 16 liters. So ito po yung abortion namin, baka makakita kayo ng plastic, pegi po yun. Ano po, nakabote lang po yung abortion namin. Hindi po plastic. Huwag kayo bibili ng plastic, kundi bote lamang. Papasagin. Ito po, ang presyo po nito ay 450 ang 1 litro. Pandamo po ito ha, pandamo sa palay. Mukha, at saka po yung tres cantos. Saka yung kangkong, tatay, yun po. Pwede pang mix natin sa ibang natin ginagamit. Okay?
So yan po. So yan po, in behalf of Jardine, dito po natatapos ang aking presentation. Sana ho, meron po akong naibahagi sa inyo kahit konting teknolohiya sa paggamit po ng mga pestisidyo. Sana po, yung mga pestisidyo po ito, masubukan po natin. Hindi nyo kailangan lahat binigyan. Choice nyo po kung anong gusto nyo po dun sa mga present ko mga product. Okay? So lahat po ng product na ipinilisend ko po sa inyo ay available po. Lahat po ng bibili, bibigyan po kayo ng mga kasama ko ng ganito. Tinatawag po namin ito ay Field Activity Survey Form. Dito nyo po ilagay pangalan, address, contact number. Lagay nyo po yung nagustuhan nyo produkto. Dami ng kailangan. Kailan nyo kailangan. Kung ngayon kayo bibili, ilagay nyo po ngayon. Okay po, kung hindi naman po kayo bibili ngayon, ilagay nyo po kung kailan para may present po namin sa mga suking tindahan. At kay Pangulo, baka sakaling bumili po kayo sa kanila. Okay? Ito po yung mga corresponding deal. Sa araw po na ito lamang. Huwag nyo po hanapin sa ibang araw. Ito po yung today yung price niya. Ito po yung SRP. Ito po yung price niya ngayon. Ito po yung discount. Lahat po ng bibili ay meron pong giveaway. Ngayong araw lang po na ito. Maliwanag po. Oo. Basta kung 10 ganito, 10 long sleeve. Kung isang long sleeve, ganun po ang suma total. So yun po, take your time, bago po tayo kumain, ilagay nyo po na po yung nagustuhan yung produkto, at may katanungan ho ba? Sandali po, meron akong tanong. Sige tayo. Kanina sinabi ninyo, sa pagpili ng binhi, meron pang anong panahon. Meron pang dayatan, meron pang tag-araw. Tama tayo. Hindi naman yung sinabi kung anong klaseng binhi yung pwede namin gamitin kung tag-araw, kung tag-ulan. Kasi, mamaya, kaya hindi yung sinabi, baka naman sa iba. Pero wala naman siguro din tayo siya para bigyan nyo kami ng kaalaman kung anong binhi ang gagamitin namin sa panahon ng wet season at dry season. Tatay, una po sa lahat, dinidevelop pa lang po yung papalabas naming binhi, kaya hindi po namin masabi po muna sa inyo. So, pasikreto nga muna yung tatay. Pag nandyan at na, develop na po, saka po namin sasabihin tatay. So ngayon po, wala pa po kaming binhi ngayon. Wala pa kaming binhi may recommenda. Ngayon, may mga binhi sa merkado tatay. SL8, tatapatin na, SL8, long pink. Hindi po kasi namin yon hawak tatay. May kumpanya may hawak doon sila magpapaliwanag. Ayun nga, kaya kasi ang importante, kung meron pa lang, kailangan maayos na binhi. Sa ganito na lang po tatay. Pag tag-ulan, in-break. Pag tag-araw, hybrid tayo. Okay. Simpleng logic. Okay po ba? Okay. Pwede na magpa-issue. Po kay Albert yung PO, yung mga hindi po bibili, kay Sir Jason po, yung iba.
Yan po, sa lahat po ng bibili, may giveaway po siya, no? Pag bibili po kayo sa mga sulit tindahan na malapit dito, katulad po nila Dadas, sa Baliwag, wala pong giveaway, no? Basta yung giveaway po, dito na lang binigay. Okay, may mga tanong pa po ba? Baka may tanong po kayo para malinawan po namin sa paliwanag ng kasama ko. Yung mga order nyo po ay Pangulo. Isa po natin. Bibigyan na namin ng emperor sa sample. Wala. Bigyan mo siya. Pagkulaw.